ipinagpalit sa isang kabit na buntis at itatapon palabas sa mismong kumpanyang itinayo ng kanyang mga duguan at kalyadong kamay. Habang siya'y nagbibilang ng barya, ang asawa niya at ang ahas na kabit ay nagpapakasarap sa mga tiket papuntang Australia. Wala kang kwenta, Amelia. Tagahugas ka lang. Ang malupit na sumbat. Ngunit hindi siya iiyak. Babangon siya mula sa abo. Babawiin ang lahat hanggang sa huling sentimo. Handa na ba silang masunog sa impyernong sila mismo ang gumawa? Hayaan mo na, ma. Konting tiis na lang. Paglipad namin ni Luciana sa Australia, bahala na si Amelia sa mga utang dito. After all, ano ba ang alam ng isang probinsyana na tulad niya sa mga papeles? Ang alam lang niya, magluto at maglaba. Ang boses ni Marco, ang asawa ko, ay parang isang malamig na punyal na bumaon sa aking likuran. Ngunit ang kasunod na salita, mula sa bibig ng biyenan kong si Doña Elena, ang siyang lason na kumalat sa buo kong sistema. Hay nako, Marco, nagsasawa na ako sa pagmumukha ng babaeng yan. Amoy bawang at sibuyas palagi. Tingnan mo ang mga kamay. Parang papel de liha sa gaspang. Hindi katulad ni Luciana, makinis at mabango. Siguraduhin mo lang na mapipirmahan niya ang lahat ng papeles bago kayo umalis. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, sa labas lamang ng pinto ng kanyang opisina dito sa bahay. Ang mga salitang yon ay hindi mga sigaw, kundi mga bulong na puno ng pagkasuklam. Mas masakit pa sa sampal. Mas nakamamatay pa sa sakal. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang tray. Sa ibabaw nito ay isang mangkok ng mainit na nilagang baka, ang paborito niyang sabaw. 4 na oras kong pinalambot ang karne para sa kanya. Sa tabi nito, ang bagong plansang itim na vest na isusuot niya sana para sa isang importanteng meeting bukas. Kanina ko lang tinahi ang natanggal na butones nito. Ginamitan ko ng sinulid na doble ang kapal para siguradong hindi na matatanggal pa. Bawat hibla ng sinulid na yon, bawat patak ng pawis ko sa pagluluto, ay tila isang katangahan na isinasampal sa akin ngayon. Nagsimulang mamanhid ang aking mga daliri. Hindi ko na malayan. Ang init mula sa mangkok ay hindi ko na nararamdaman. Ang bigat ng tray ay unti-unting nawala. Ang mundo sa paligid ko ay tila bumagal at nawalan ng tunog. Tiningnan ko ang sarili kong mga palad. Ang mga kalyo. Ang maliliit na peklat mula sa tilamsik ng mantika. Ang bahagyang gaspang na bunga ng 10 taong pagkayod. Paglalabada. Pagmamasa ng harina para sa maliit na bakery na siyang bumuhay sa aming pamilya at nagpaaral sa kanya. Ang mga kamay na ito na itinuring kong simbolo ng aking pagmamahal at sakripisyo ay isa palang kasuklam-suklam na bagay sa kanyang paningin. Isang papel de liha, basura, parang may bumigay sa loob ng dibdib ko. Hindi ito malakas na pagsabog, kundi isang tahimik na pagbitak na dahan-dahang gumugupo sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Ang 10 taon ng pagsasama, ang mga pangarap na sabay naming binuo, ang lahat ng yon ay naging isang malaking kasinungalingan. Hindi ko na malayang nabitawan ko ang tray. Hindi ito bumagsak ng malakas sa sahig na gawa sa makapal na karpet. Isang mahinang tunog lamang na parang pagbuntong hininga. Ang sabaw ay dahan-dahang gumapang sa mamahaling alpombra, parang mga luhang hindi kayang ilabas ng aking mga mata. Ang vest ay nabasa, nabahira ng sebo, na sayang ang lahat. Katulad ko, narinig ko ang mahinang kaluskos ng doorknob. Papalabas na sila. Sa isang iglap, ang katawan kong nanigas sa sakit ay kumilos. Humakbang ako paatras, palayo sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto, at nagtago sa lalong madilim na bahagi ng pasilyo. Doon, sa likod ng isang malaking florera, niyakap ko ang aking sarili habang ang puso ko ay kinukuyom ng isang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. 10 taon akong nagtayo ng pader para sa kanila. Nagpuyat, nagpagod, tiniis ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay
sa loob ng bahay na ito. Bakit sa huli, ako ang naiwan sa labas, basang-basa sa ulan ng kanilang kataksilan. Bumukas ang pinto. Unang lumabas si Doña Elena na may ngiti sa labi, bago sumunod si Marco. Huminto siya sandali, tila may naramdaman. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng aking pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay sinubukang aninagin ang kadiliman. At sa isang sandaling parang huminto ang pag-ikot ng mundo, ang aming mga mata ay nagtagpo. Isang segundo, 2, 3. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang malakas na tambol sa loob ng aking dibdib. Nanatiling nakatitig sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakakunot. Pilit na inaaninag ang aking anyo sa dilim. Nakita niya kaya ang pagbagsak ng tray? Narinig niya kaya ang paghikbi na pinigilan kong kumawala sa aking lalamunan? Sa isang iglap, isang puwersa na hindi ko alam kung saan nanggaling ang bumalot sa akin. Itinuwid ko ang aking likod. Inangat ko ang aking baba. At sa kabila ng lason na kumakalat sa aking mga ugat, pinilit kong gumawa ng isang nangiti. Isang ngiting pagod, ngunit sapat na para itago ang impyernong nagaganap sa aking kalooban. Marco? Sabi ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig, ngunit ipinagpalagay kong dahil iyon sa lamig. Kanina pa ako dyan. Namimitig kasi ang binti ko, kaya sumandal muna ako. Ang kunot sa kanyang noo ay unti-unting nawala, napalitan ng pamilyar na pagkainip. Bakit ka ba naglalakad sa dilim? Sabi ko naman sa'yo, buksan mo ang mga ilaw. Oh, anong dala mo? Tumingin siya sa sahig at doon lamang niya napansin ang nagkalat na sabaw at ang nabasang vest. Ano niyong nangyari dyan? Ang clumsy mo talaga kahit kailan. Walang pag-aalala. Walang tanong kung okay lang ba ako. Tanging pagsisi. Iyon ang huling patak. Ngumiti lang ulit ako. Isang ngiti na ngayon ay parang maskarang nakadikit sa aking muka. Pasensya na. Ipaghahanda na lang ulit kita. Aayusin ko lang to. Tumalikod siya nang walang imik at pumanhik sa aming kwarto. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo, kasama ang basag kong puso at ang amoy ng sabaw na minsan ay simbolo ng aking pag-aalaga. Ngunit ngayon ay simbolo na ng aking katangahan. Hindi ko nilinis ang kalat. Sa halip, dahan-dahan akong tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Walang dalang payong, walang dalang kahit ano. Nagsimulang pumatak ang ambon. Maliliit na halik ng langit sa aking nag-iinit na pisngi. Habang papalayo ako sa bahay na itinayo ng aking pagod at luha, ang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ay parang mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit tinatanggap ko ang sakit. Hinayaan kong basain ng ulan ang aking buhok, ang aking damit, hanggang sa ang lamig ay tumagos sa aking mga buto. Ito ang parusa ko sa pagiging bulag. Ito ang binyag ng aking bagong pagkatao. Naupo ako sa isang humihintong hintayan ng bus sa ilalim ng isang sirang bubong na walang magawa para protektahan ako. Doon, sa gitna ng walang katapusang pagbuhos ng langit, sa wakas ay hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Humagulgol ako, hindi dahil sa sakit ng katotohanan, kundi dahil sa galit sa aking sarili. Paano ako naging ganito kahina? Paano ko hinayaang ubusin nila ang aking pagkatao? Sa gitna ng aking pag-iyak, may naalala ako. Isang business card na ibinigay sa akin ng supplier ko noon para sa isang abogado. Mabagsik to, Ma'am Amelia, sabi niya noon. Kung kailangan mo ng tulong sa mga kontrata, siya ang tawagan mo. Itinago ko yon sa pitaka. Hindi inaakalang magagamit ko para sa ganitong dahilan. Tumayo ako. Ang pag-iyak ay huminto. Ang nanginginig kong mga tuhod ay muling nagkaroon ng lakas. Bawat hakbang ko sa baha, bawat tilamsik ng maruming tubig sa aking mga binti ay isang paalala ng basurang itinapon sa akin. Nakarating ako sa isang gusali sa Makati. Basang-basa, marungis. Tila isang pulubi sa gitna ng mga naglalakihang tore.
Ngunit nang pumasok ako sa opisina ni Attorney Rafael Jimenez, walang bahid ng paghuhusga sa mga mata ng kanyang sekretarya. Sa loob ng kanyang silid na amoy libro at mamahaling kape, hindi ako nagsalita. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang mga resibo ng utang sa bangko, mga papeles ng negosyo na nakapangalan kay Marco, ngunit dugot pawis ko ang puhunan. Inilapag ko ang mga iyon sa kanyang makintab na lamesang mahogany. Tiningnan niya ang mga papel pagkatapos ay tumingin sa akin. "Ano ang gusto mong gawin, Mrs. Chavez?" Tanong niya sa isang kalmadong boses. "Gusto kong bawiin ang lahat." Sagot ko, ang boses ko ay matigas na parang bato. "Lahat-lahat." Iminungkahi niya ang annulment, ang pagsasampa ng kaso, ang komprontasyon. Umiling ako. "Hindi, attorney. Masyadong madali yon para sa kanila." Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang sarili kong refleksyon. Isang babaeng hindi naluluha. Gusto kong laruin ang laro nila. Gusto kong iparamdam sa kanila ang matamis na pag-asa, ang tugatog ng tagumpay. Gusto kong panoorin silang umakyat sa pinakamataas para mas masakit, mas nakamamatay ang pagbagsak nila mula doon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Rafael. Kinuha niya ang kanyang pluma. "Anong nasa isip mo?" "Isang general power of attorney," sabi ko. Isang bitag na sila mismo ang pipirma. Sa opisina ng abogadong yon, habang ang ulan sa labas ay unti-unting tumitila, isinilang ang isang bagong Amelia. Bago ako umalis, dahan-dahan kong hinubad ang manipis na singsing sa aking daliri. Ang wedding ring na nabili lang namin sa murang halaga, 10 taon na ang nakalipas. Tiningnan ko ito sa huling pagkakataon, ang simbolo ng mga pangakong napako, at walang pag-aalinlangang inihulog ito sa basurahan sa tabi ng kanyang lamesa. Umuwi ako, nadala ang isang folder na naglalaman ng simula ng aking paghihiganti. Maingat na isinilid sa ilalim ng aking bayong. Pagbukas ko ng pinto, ang katahimikan ng bahay ay sumalubong sa akin, ngunit sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Doña Elena. Nakapameywang, ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo, nakatitig sa basang-basa kong damit at sa dala kong bayong. "Saan ka nanggaling, Amelia?" tanong niya. Ang boses ay puno ng hinala. "At bakit ngayon ka lang?" Ang titig ni Doña Elena ay parang mga kuko na kumakaskas sa aking kaluluwa. 1 taon na ang nakalipas. Ang tanong na yon ay magpapayanig sa aking mga tuhod. Ngunit ngayon, tiningnan ko lang siya ng diretso sa mata at pinilit kong maging kalmado. "Galing po ako sa palengke, ma." Sagot ko. Ipinakita ang bayong na may lamang ilang gulay sa ibabaw para itago ang folder sa ilalim. Biglang bumuhos ang ulan, kaya sumilong po muna ako. Pasensya na po kung natagalan. Hindi siya kumibo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Sinusuri ang bawat galaw ko mula ulo hanggang paa. Bigla, itinuro niya ang isang maliit na putik sa sahig na porselana, isang bakas mula sa aking mga sapatos. "Tingnan mo ang dumi mong dinala sa pamamahay ko, man." Angil niya, ang boses ay puno ng pagkamuhi. "Lumuhod ka at punasan mo yan ngayon din." Ang utos ay isang sampal, isang pagpapamukha na sa bahay na ito, ako ay isang katulong lamang. Sa loob ko, isang bulkan ang gustong sumabog. Gusto kong isigaw sa mukha niya na ang bawat baldosa ng sahig na yon ay binayaran ng pagod ko. Ngunit huminga ako ng malalim. Kailangan kong magtiis. Ang tagumpay ng aking plano ay nakasalalay sa aking pag-arte bilang isang sunod-sunurang manugang. "Opo, ma," sabi ko sa pinakamahinahong boses na kaya ko. Kumuha ako ng basahan at sa harap niya, lumuhod ako at pinunasan ng maliit na piraso ng dumi. Ang pagluhod na yon ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ay isang pangako. Sa huling pagkakataon, luluhod ako sa harap nila. Nang gabing iyon, naghanda ako ng isang piging. Iniluto ko ang paboritong crispy pata ni Marco, ang sinigang na hipon na gusto ni Doña Elena.
Bawat hiwa ng bawang, bawat paggisa ng sibuyas, ay ginawa ko ng may kasamang ngiti sa labi. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, ang aking puso ay kasing lamig ng yelo. Habang kumakain sila, pinanood ko sila. Pinanood ko kung paano sila magtawanan. Pinanood ko kung paano nila ubusin ang pagkaing pinagpaguran ko, habang ang kanilang mga isip ay abala sa pagpaplano ng aking pagkasira. Ito na ang kanilang huling hapunan. Pagkatapos, habang nagkakape si Marco sa sala, dahan-dahan akong lumapit. Dala ko ang folder. Ang tibok ng aking puso ay malakas, ngunit ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Marco, sabi ko ng malambing, habang dahan-dahan kong minamasahe ang kanyang mga balikat. Tumawag kasi ang bangko kanina. Medyo humihigpit daw sila ngayon. Para daw masigurong tuloy-tuloy ang operasyon ng kumpanya habang nasa business trip ka sa Australia. Kailangan ko raw ng authorization mo para ako na ang mag-asikaso ng mga transaksyon dito. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay pinaghalong pagod at pagkayamot. Ano na namang papeles yan, Amelia? Hindi ka ba pwedeng maghintay hanggang sa makabalik ako? Kasi baka madelay daw ang pag-release ng pondo para sa mga sahod ng empleyado. Pagsisinungaling ko. Iyon ang kahinaan niya, ang reputasyon niya. Ayaw ko namang maabala ka pa doon. Pirmahan mo na lang ito para ako na ang bahala sa lahat. Para makapag-focus ka sa trabaho mo doon. Ibinigay ko sa kanya ang mga dokumento at isang pluma. Ang General Power of Attorney na maingat na inihanda ni Attorney Rafael ay nakatago sa pagitan ng mga ordinaryong bank forms. Ito ay isang dokumento na nagbibigay sa akin ng ganap at hindi mapapawalang bisa na kapangyarihan sa lahat ng kanilang ari-arian, personal at pangnegosyo. Tamad niyang binuklat ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay dumaplis lamang sa mga salitang nakalimbag. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong abala. Para sa akin, ito ang sandata ng aking paghihiganti. Huminto ang mundo ko nang itutok niya ang dulo ng pluma sa espasyo para sa kanyang pirma. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay isang hakbang palayo sa luma kong buhay. Habang pinipirmahan niya ang bawat pahina, ang mga kuko ko ay bumaon sa aking palad sa ilalim ng mesa. Pinipigilan ang sarili kong mapangiti. O kailangan daw ng witness, sabi niya. Iniaabot ang papeles sa kanyang ina na abala sa panonood ng teleserye. Ma, pirma ka dito. Ano ba iyan? Tanong ni Doña Elena nang hindi man lang inaalis ang tingin sa telebisyon. Papeles lang para kay Amelia, sagot ni Marco. Para siya na ang bahala sa bangko habang wala ako. Pumirma si Doña Elena nang walang pag-aalinlangan. Ang 2 taong pinagkakatiwalaan ko noon ay sabay na naghukay ng kanilang sariling libingan. Pinulot ko ang mga papeles. Habang dahan-dahan kong hinipan ang sariwang tinta para matuyo, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanilang mga pirma. Ang mga pirma na magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ang pakiramdam ay parang isang tahimik na pagsabog sa loob ko. Isang halo ng takot, kaba, at isang matamis, maitim na kasiyahan. Inilagay ko ang folder sa tabi. Salamat, Marco. Makakaasa ka. Aalagaan kong mabuti ang lahat. Ngumiti siya, isang ngiting mapagmataas. Hindi niya alam na ang pinirmahan niya ay hindi lang basta papeles. Ito ang kanyang hatol. Ngunit bago ko pa man tuluyang mailigpit ang folder, bigla siyang huminto. Itinuro niya ang huling pahina kung saan may maliit na footnote na nakasulat sa Ingles. Ang kanyang noo ay kumunot. Teka, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng bahid ng hinala. Ano tong nakasulat dito? Ang paghinga ko ay biglang huminto sa aking lalamunan. Ang malamig na pawis ay nagsimulang mamuo sa aking noo. Nahuli niya ba ako? Mabilis na naghabol ng hininga ang aking puso. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila 1 taon ng paghihirap. Tiningnan ko ang tinuturo ng kanyang daliri, isang maliit na sugni. Sa dulo ng pahina na nagpaliwanag sa legal na termino ng
irrevocable. Pinilit kong huwag manginig. Hinawakan ko ang kanyang balikat at bahagyang pinisil ito, ginagamit ang boses na puno ng malambing na pag-aalaga. Iyan ba, Marco? Sabi ni attorney, standard clause lang daw yan ng bangko para sa insurance ng kumpanya. Alam mo naman ang mga bangko ngayon, masyadong maraming arte sa seguridad para hindi tayo madaling manakawan ng pondo habang wala ka. Tinitigan niya ako. Tila nagtitimbang. Ang kanyang kayabangan ang muling naging aking kakampi. Ayaw niyang magmukhang walang alam sa harap ko, lalo na't itinuturing niya akong isang hamak na asawa lang na walang alam sa mundo. Tsk! Masyado talagang maraming burokrasya sa bansang ito. Reklamo niya sabay sara ng folder. O yan, tapos na. Siguraduhin mo lang na hindi magkakaproblema ang mga bayad sa supplier. Makakaasa ka, Marco. Walang magiging problema. Sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang folder mula sa kanyang mesa. Ang bigat sa aking dibdib ay bahagyang gumaan, ngunit ang kaba ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kabanata 4, ang pagsasara ng maleta. Kinabukasan, ang bahay ay binalot ng isang kakaibang enerhiya, isang mabilis at mapanlinlang na paghahanda para sa pag-alis. Habang si Marco ay abala sa pakikipag-usap sa telepono tungkol sa kanyang mga business meetings sa Australia, ako naman ay tahimik na nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Maingat kong tiniklop ang kanyang mga mamahaling polo shirt. Nilagyan ko ng paborito niyang pabango ang bawat hibla ng tela. Sa paningin ng sinuman, ako ang larawan ng isang mapagmahal at tapat na asawa. Ngunit sa bawat haplos ko sa kanyang mga damit, isang sumpa ang aking ibinubulong. Habang inaayos ko ang loob ng kanyang jacket, mabilis kong isiningit ang isang maliit na recording device sa ilalim ng lining ng bulsa. Maliit lang ito, kasing laki ng butones, ngunit sapat na para marinig ko ang bawat dumi ng kanilang usapan ni Luciana. Isang huling regalo para sa kanyang paglalakbay. Amelia, nasaan na ang mga pasaporte ko? Sigaw niya mula sa sala. Nasa ibabaw na ng bag mo, Marco. Pati ang mga visa niyo. Niyo ni Luciana. Halos mabulunan ako sa huling pangalan, ngunit pinanatili ko ang aking boses na patag. Mabuti. Magmadali ka na riyan. Ayaw kong mahuli sa flight. Utos niya nang hindi man lang ako tinitingnan. Dumating ang oras ng pag-alis. Sa labas ng aming bahay, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Sumama ako hanggang sa airport, isang tradisyon ng aming pamilya na hindi ko pwedeng baliin para hindi sila maghinala. Sa departure area, nakita ko siya. Si Luciana. Nakasuot siya ng isang maluwag na bestido. Tila ipinapakita sa mundo ang kanyang kalagayan. Lumapit siya sa amin. Isang matamis at mapanuyang na ngiti ang nakapinta sa kanyang labi. Amelia, salamat sa pag-aalaga kay Marco habang wala ako. Wika niya. Ang kanyang boses ay parang haplos ng isang ahas. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan. Isang tahimik na deklarasyon ng kanyang pano. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang anuman, Luciana. Alagaan mo rin siyang mabuti hanggang sa huli. Niyakap ako ni Marco sa huling pagkakataon. Isang yakap na walang init. Isang yakap na puno ng pagmamadali. Babalik din ako agad. Pagkatapos ng settlement doon, Amelia, bantayan mo ang bahay. Oo, Marco. Babantayan ko ang lahat. Bulong ko sa kanyang balikat. Pinanood ko silang maglakad palayo. Magkahawak kamay, papasok sa gate na magdadala sa kanila sa kanilang inaakalang paraiso. Habang papalayo sila, ang ngiti sa aking labi ay dahan-dahang naglaho. Ang aking muka ay naging kasing tigas ng marmol. Tumalikod ako at naglakad palabas ng airport. Ang bawat hakbang ko ay mas mabilis, mas magaan. Kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang numero ni Attorney Rafael. Sa di kalayuan, narinig ko ang malakas na ugong ng makina ng isang eroplano na papaangat sa himpapawid. Ang tunog na yon
ay tila isang hudyat, isang simula. "Hello, attorney?" Wika ko nang sagutin niya ang tawag. Lumipad na ang ibon. Simulan na ang paglipat ng lahat ng pondo. Ngayon din. "Handa na ang lahat, Amelia?" Sagot ng malamig na boses sa kabilang linya. Sa loob ng isang oras, wala na silang babalikan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Tumingala ako sa langit. Pinapanood ang puting guhit na iniwan ng eroplano sa asul na kalawakan. 10 taon akong naging bilanggo sa sarili kong tahanan. 10 taon akong naging alipin ng isang pag-ibig na naging lason. Ngunit habang lumalayo ang eroplanong yon, nararamdaman ko ang unang simoy ng tunay na kalayaan. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang huling mensahe na natanggap ko mula sa isang hindi kilalang numero bago ako umalis ng bahay. Isang litrato ni Luciana na may kasamang ibang lalaki sa isang tagong klinika. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila may mas malalim pang lihim na itinatago ang buntis na kabit ng aking asawa? Ang aking telepono ay muling tumunog. Isang mensahe mula sa bangko. "Transaction successful. Your account balance has been updated." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Habang sila ay nasa itaas ng ulap, nangangarap ng bukas, hindi nila alam na ang kanilang mundo sa ibaba ay tuluyan na ring naglaho. Nagsimula ng pumatak ang ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako tatakbo para sumilong. Habang binabaybay ng taxi ang daan pabalik sa mansyon, nanatiling nakapako ang aking tingin sa langit. Ang puting guhit na iniwan ng eroplano ay dahan-dahang naglalaho, tila ang 10 taon ng aking paghihirap na unti-unti ring binubura ng hangin. Sa bawat minutong lumilipas, ang bawat sentimo na pinagpaguran ko ay lumilipat na sa isang account na tanging ako lang ang may alam. Nararamdaman ko ang kakaibang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Wala na ang kaba. Wala na ang takot. Ang natitira na lamang ay ang malamig at matalim na determinasyon ng isang babaeng wala ng balak pang magpaapi. Pagdating ko sa mansyon, bumungad sa akin ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango at insenso ni Doña Elena. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na nara. Tila isang reynang naghihintay ng pagsisilbi. Sa kanyang harapan ay ang isang tumpok ng mga papel ng pera, ang kanyang kinita mula sa mga pautang na galing din naman sa bulsa ko. "Amelia! Sa wakas, nandito ka na!" Angil niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. "Ipagtimpla mo ako ng tsaa at siguraduhin mong mainit, hindi yung maligamgam na parang hininga ng patay na ibinigay mo sa akin kahapon." Hindi ako sumagot. Sa halip, dire-diretso akong pumanhik sa itaas. Narinig ko ang kanyang malakas na pagdadabog at ang tunog ng kanyang tsinelas na humahampas sa sahig habang sinusundan ako. "Hoy! Bingi ka na ba? Kinakausap kita." Sigaw niya mula sa pintuan ng aking kwarto. Pumasok ako sa loob at binuksan ang cabinet. Inilabas ko ang isang bestidong kulay pula. Isang kulay na kailanman ay hindi ko isinuot. Dahil sabi ni Marco, ay masyado raw itong agaw pansin para sa isang asawang tulad ko. Hinubad ko ang aking lumang blusa na may mantsa pa ng mantika at isinuot ang pulang bestido. Naglagay ako ng lipstick, kasing pula ng dugo na nananalaytay sa aking nagngangalit na puso. Nang humarap ako kay Doña Elena, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. "Ano ang drama ito, Amelia? Bakit ka nakasuot ng ganyan? At nasaan ang tsaa ko?" Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ko ang paghinto ng ilang sasakyan sa labas ng gate. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay mabilis na lumapit sa aming pintuan. Hindi nagtagal, pumasok sa loob ng sala si Attorney Rafael kasama ang 2 lalaking nakauniporme ng bangko at isang sheriff. "Sino ang mga ito?" tanong ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa takot at kalituhan. Lumakad ako pababa ng hagdan. Ang tunog ng aking high heels ay madiin at may awtoridad sa bawat baitang.
Sila ang maghahatid sa'yo sa labas, ma. Wika ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Sigaw niya, pilit na nagtatapang-tapangan. Inabot sa akin ni Attorney Rafael ang isang folder. Inilatag ko ito sa harap ni Doña Elena. Ito ang General Power of Attorney na pinirmahan ni Marco kagabi. At ito naman ang Deed of Sale at Transfer of Assets. Ang bahay na ito, ang lahat ng sasakyan, at pati ang kumpanya, wala na sa pangalan ni Marco. Lahat ng iyon ay sa akin na. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Magnanakaw, niloko mo ang anak ko. Marco, tawagan niyo ang anak ko. Wala si Marco, ma. Nasa gitna na siya ng dagat ngayon, patungong Australia, kasama ang kanyang kabit. Paalala ko sa kanya. At kahit tawagan mo pa siya, wala na siyang magagawa. Ang mga account niya ay sarado na. Ang mga credit cards niya ay hindi nagagana sa oras na lumapag sila sa Sydney. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang ina ni Marco. Pagmamakaawa niya, ang kanyang tinig ay naging isang mahinang hikbi. At ako ang asawang itinuring mong katulong sa loob ng 10 taon. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Naalala mo ba noong pinaluhod mo ako para punasan ng putik sa sahig? Naalala mo ba noong ninakawan mo ako para lang may maipakain kang masarap sa kabit ng anak mo? Hinawakan ko ang kanyang braso at dahan-dahang itinayo mula sa upuan. Tapos na ang paghahari mo rito. Sheriff, pakitulungan na po siyang ilabas ang kanyang mga gamit. Nagsimulang magkagulo. Ang mga tauhan ni Doña Elena ay nagmamadaling kinuha ang kanyang mga damit at inilagay sa mga itim na sako ng basura. Ang kanyang mga alahas na itinago sa ilalim ng kama ay isa-isang kinuha at inilista ng mga abogado bilang bahagi ng assets ng kumpanya na kailangan niyang ibalik. Pinanood ko siyang kaladkarin palabas ng mansyon. Ang kanyang mga sigaw at mura ay unti-unting nanghina habang inilalagay siya sa labas ng gate. Doon, sa gitna ng kalsada, nakatayo ang dating makapangyarihang Doña Elena, napapaligiran ng mga sako ng basura sa gitna ng nagbabadyang ulan. Bumalik ako sa loob ng sala. Umupo ako sa nara na silya. Ang trono na kailanman ay hindi ko pwedeng upuan noon. Kinuha ko ang tsaa na itinimpla ng isa sa mga bagong katulong na kinuha ni Attorney Rafael. Ang amoy ng sariwang lavender at ang init ng tasa sa aking palad ay nagbigay sa akin ng isang uri ng kaginhawaan na hindi ko kailanman naramdaman. Kinuha ko ang aking tablet at binuksan ang tracking system ng flight ni Marco. Flight MH305, 5 oras na natitira hanggang sa pagdating. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang nilalasap ko ang bawat higop ng aking tsa. Ang bawat sandali ng katahimikan sa mansyong ito ay parang isang awit ng tagumpay. Ngunit bago ko pa man tuluyang maibaba ang tasa, lumapit sa akin si Attorney Rafael. Amelia, may nakita kaming dokumento sa opisina ni Marco. Isang lihim na kasunduan sa pagitan niya at ng isang kumpanya sa Australia. Tila hindi lang simpleng paglipat ang balak niya. May balak siyang ibenta ang iyong mga orihinal na recipe ng bakery sa isang malaking korporasyon doon sa halagang milyong-milyong dolyar. Nabitawan ko ang aking kutsara na lumikha ng isang matunog na ingay sa porselanang platito. Ang galit na akala ko ay humupa na ay muling nagliyab. Hindi lang pala pamilya ang ninakaw niya sa akin, kundi pati ang aking kinabukasan. Anong pangalan ng kumpanya sa Australia, Rafael? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong layunin. Blackwood International, sagot niya. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na nag-type. Kung akala ni Marco ay ligtas na siya sa kabilang panig ng mundo, nagkakamali siya. Sisiguraduhin kong ang paglapag niya sa Sydney ay hindi simula ng kanyang bagong buhay, kundi simula ng kanyang wakas. Rafael, ihanda mo ang private plane, utos ko.
Lilipad tayo patungong Australia bukas ng madaling araw. Gusto kong makita ang mukha niya sa sandaling malaman niyang wala na siyang kahit na ano, pati na ang mga recipe na akala niya ay kaniya. Habang ang ulan ay nagsisimulang humampas sa mga bintana ng mansyon, hindi na ako natatakot. Dahil alam ko, sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng bagyo. Habang nakaupo ako sa loob ng aking pribadong sasakyang patungo sa airport, binubuksan ko ang aking laptop. Ang bawat impormasyong natatanggap ko mula sa aking mga tauhan sa Sydney ay parang isang matamis na himig sa aking pandinig. Gusto kong damhin ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak, kahit na nasa kabilang panig pa ako ng mundo. Sa isip ko nakikita ko ang bawat detalye. Lumapag ang eroplanong lulan sina Marco at Luciana sa Sydney Kingsford Smith Airport. Ang malamig na simoy ng hangin ng Australia ay sumalubong sa kanila. Isang malaking kaibahan sa malinsangang init ng Maynila na kanilang iniwan. Lumakad si Marco nang may busog na dibdib. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng kayabangan habang nakaakbay sa kanya si Luciana na animoy isang reynang nakasuot ng mamahaling Amerikana. Malapit na tayo, Luciana, bulong ni Marco habang hinihintay ang kanilang mga maleta. Isang pirma na lang sa Blackwood at hindi na natin kailangan pang bumalik sa mabahong buhay kasama si Amelia. Magpapakasasa tayo sa dolyar. Humaplos si Luciana sa kanyang tiyan. Ang kanyang nangiti ay kasing talas ng isang labaha. Sabi ko naman sa iyo, Marco, karapat dapat tayo sa ganitong buhay. Hindi gaya ng asawa mong mukhang katulong. Sumakay sila sa isang mamahaling limousine na magdadala sa kanila sa Park Hyatt Sydney, isang hotel na ang tanawin ay ang tanyag na opera house. Ang bawat gamit sa loob ng hotel lobby ay nangungusap ng karangyaan. Ang amoy ng sariwang lavender na humahalo sa amoy ng mamahaling katad ng mga sofa. Ang malalambot na carpet na parang ulap sa ilalim ng kanilang mga paa. Ngunit ang lahat ng ito ay isang bitag. Good afternoon. Welcome to Park Hyatt. May I have your reservation and credit card, please? Wika ng isang receptionist na may matamis na ngiti. Inabot ni Marco ang kanyang gintong credit card nang may malapad na ngiti. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, ang tunog ng card machine na naglalabas ng maliit na pulang ilaw ay nagpatahimik sa paligid. I'm sorry, sir. The card has been declined. Wika ng receptionist. Ang ngiti ay bahagyang kumupas. What? Impossible. Try it again. Medyo naiiritang utos ni Marco. Sinubukan itong muli. At muli. At muli. Ngunit ang bawat subok ay nagre-resulta sa iisang salita. Declined. Sir, do you have another card? All of your accounts seem to be frozen. Paliwanag ng receptionist. At sa pagkakataong ito, wala na ang bakas ng paggalang sa kanyang boses. Nagsimulang mamuo ang malalamig na pawis sa noo ni Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang mobile banking app. Ang bawat segundo ng pagload ng screen ay tila isang habambuhay na paghihirap. At nang bumukas ang balanse, ang kanyang mundo ay tila gumuho. Piso. Zero. Wala. Ang tanging nakasulat sa screen ay ang pangalan ko. Transaction processed by Amelia Chavez. Power of attorney. Marco, ano ang nangyayari? Tanong ni Luciana. Ang kanyang boses ay puno na ng kaba. Bakit hindi ka makabayad? Yung pera ko, wala na. Nauutal na sagot ni Marco. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng yabang ay naging kasing putla ng papel. Dahil hindi makabayad, ang kanilang mga maleta ay hindi na dinala sa suite. Sa halip, hinilingan silang lisanin ng hotel. Sa harap ng maraming dayuhan at mayayamang turista, pinalabas ang magkasintahan na parang mga basura. Sa labas, ang Sydney ay hindi na kasing ganda ng kanina. Ang hangin ay naging kasing talim ng kutsilyo na humahagupit sa kanilang balat. Nagsimulang pumatak ang ulan, malamig, malungkot, at walang pakundangan. Paano na tayo ngayon? Sigaw ni Luciana
habang hila-hila ang kanyang maleta sa gitna ng basang kalsada. Sabi mo mayaman tayo. Sabi mo secured na ang lahat. Tumahimik ka. Ginagawa ko ang lahat. Ganti ni Marco. Ngunit sa kanyang isip, isa lang ang umalingaw-ngaw. Ang aking mukha. Ang mukha ng asawang inakala niyang tanga. Naupo sila sa isang malamig na bench sa gilid ng Circular Quay. Ang amoy ng dagat ay humahalo sa amoy ng basang semento. Nakita ko sa report na ang buntis na si Luciana ay hindi man lang inaalala ang kanyang dinadalang bata habang nakikipag-away kay Marco. May isang pagkakataon pa na bahagyang tumagilid ang kanyang peking tiyan habang kinukuha niya ang kanyang jacket. Isang detalyeng hindi nakaligtas sa aking mga espiya. Hinawakan ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa desperasyon. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, Amelia? Amelia, ikaw ba ito? Sigaw niya sa telepono. Tila isang lunod na humahanap ng kahit anong kakapitan. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi akin. Isang malalim na boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na puno ng kapangyarihan at awtoridad. Mr. Chavez, this is Blackwood International. We are canceling our meeting tomorrow. All the recipes you offered were found to be illegally acquired, and a legal notice from Mrs. Amelia Chavez has been served to our office. Good luck with your stay in Australia. Pinuto lang linya. Ang tanging narinig na lang ni Marco ay ang tunog ng hanging humahampas sa kanyang paligid at ang malakas na paghikbi ni Luciana na nagsisimula ng magsisi kung bakit siya sumama sa isang lalaking wala na palang silbi. Dito nagsisimula ang kanilang tunay na paghihirap. Sa gitna ng bansang hindi sila kilala, na walang pera at walang kahit na sinong matatakbuhan, habang binabasa ko ito, hindi ko mapigilang mapangiti ng mapait. Ang bawat butil ng luhang iniyak ko sa loob ng 10 taon ay tila nababayaran na ngayon. Ngunit hindi pa ako tapos. Gusto kong makita ang kanilang huling hininga ng pag-asa na maglaho sa harap ko mismo. Narating ko ang airport ng Sydney pagkalipas ng ilang oras. Pagbaba ko ng eroplano, sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin, ngunit hindi ako nanginginig. Ang pulang coat na suot ko ay sapat na para bigyan ako ng init na kailangan ko. Welcome to Sydney, Mrs. Chavez. Wika ni Attorney Rafael na naghihintay sa akin. Salamat, Rafael. Nasaan sila? Tanong ko. Nasa isang murang motel sa dulo ng syudad. Isang silid na amoy amag at walang heater. Sagot niya. Mabuti. Wika ko habang sumasakay sa sasakyan. Dalhin mo ako sa kanila. Gusto ko silang makita bago tayo tuluyang magpaalam. Ang motel na tinutukoy ni Attorney Rafael ay kasing dilim at kasing lungkot ng kanilang kapalaran. Ang amoy ng alikabok at amag ay bumungad sa aming pagpasok at ang bawat hakbang sa sirang carpet ay lumilikha ng kakaibang tunog sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Ito ang kanilang impyerno. Isang kumunoy na sila mismo ang gumawa. Nakatayo kami sa harap ng pintuan ng kanilang silid. Ang aking puso ay kalmado, walang bakas ng galit o pagnanais na manakit. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malamig na pagtatapos. Bago ako kumatok, biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Amelia? Amelia, ikaw ba yan? Ang boses ni Marco, basag at puno ng desperasyon. Nasa kabilang linya siya, mula sa kung saan man sa motel na ito. Amelia, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, mahal ko. Nagsisisi ako. Pakiusap, Amelia. Tulungan mo ako. Ang lamig dito, Amelia. Hindi ko na kaya. Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Narinig ko ang kanyang hikbi. Ang pag-iyak ng isang lalaking kailanman ay hindi nagpakita ng kahinaan sa harap ko. Ngunit ngayon, sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman ko ang kanyang pagbagsak. Pinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan kong dumaan sa aking isipan
Ang mga alaala. Ang mga gabing nagpuyat ako para lang matapos niya ang kanyang thesis. Ang mga panahong tiniis ko ang gutom para lang may maipambili siya ng bagong sapatos. Ang bawat salitang pagmamahal na akala ko ay totoo. Ngunit ang mga alaala ay parang mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Wala ng init. Wala ng halaga. Ang pag-ibig ko sa iyo, Marco, wika ko, ang boses ko ay kalmado at buo, ay parang isang lumang resibo na kumupas na. Wala ng bisa, wala ng saysay, tapos na ang lahat. Narinig ko ang kanyang matunog na paghagulgol. Amelia, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babalik ako sa'yo. Kakalimutan ko si Luciana. Amelia, mahal na mahal kita. Hindi mo ako mahal, Marco. Putol ko sa kanyang mga salita. Ang mahal mo ay ang kayamanan at ginhawa na ibinibigay ko. Hindi ako. At matagal na itong patay. Ngayon, ililibing ko na ito. Pagkasabi ko niyon, pinutol ko ang linya. Isinara ko ang aking telepono at binura ang kanyang numero. Walang sakit. Walang pagsisisi. Tanging katahimikan. Tumingin ako kay Attorney Rafael. Tapos na ako sa kanya. Kumatok ako sa pintuan. Ilang segundo pa bago ito bumukas. Sumalubong sa akin ang mukha ni Luciana. Gulo-gulo ang buhok, magaspang ang balat, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na anino. Amelia, anong ginagawa mo rito? Nauutal niyang tanong. Nandito ako para sa huling pagtutuos, sagot ko. Pumasok kami sa loob. Ang silid ay malungkot at madilim. May isang lumang telebisyon na walang kulay. Isang sirang kama na may lumang kumot at ang amoy ng sigarilyo at alak. Marco, nandyan ba siya? Tanong ko. Wala siya. Lumabas siya. Sagot niya. Pilit na inilalayo ang aking paningin mula sa kanyang tiyan. Alam ko, wika ko. Alam kong wala siya at alam ko ring wala ka ring dinadalang bata, Luciana. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo? Lumapit si Attorney Rafael at inilapag sa mesa ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng litrato mula sa hindi kilalang numero. Isang litrato ni Luciana na nakaupo sa isang klinika na may hawak na isang piraso ng papel. Ang papel ay isang medical certificate na nagpapakita na siya ay hindi buntis. Ngunit may isang tumor sa kanyang matris, ang siyang dahilan ng kanyang lumalaking tiyan, at ang lalaking kasama niya sa litrato, ang lalaking iyon ay hindi si Marco. Hindi ko lang alam kung sino ang ama ng tumor mo, Luciana. Wika ko. Pero sigurado akong hindi si Marco ang ama. Kailan ka pa nagsinungaling na buntis ka para lang makipagkompetensya sa akin? Nagsimulang manginig si Luciana. Lumuhod siya sa aking harapan. Amelia, pakiusap. Patawarin mo ako. Kailangan ko lang ng pera. May sakit ang nanay ko. Pakiusap. Tiningnan ko siya. Ang galit ay wala na. Ang natitira na lang ay awa. Awa para sa isang babaeng naging biktima ng kanyang sariling kasakiman at desperasyon. Ngunit hindi ko rin pwedeng kalimutan ang kanyang ginawa. Ang nanay mo ba ay nasa Australia din? Tanong ko. Nailing siya. Nasa Pilipinas, Amelia. Hindi ko na alam kung paano siya bibigyan ng pera. May ipapadala ako sa nanay mo. Sapat na para sa kanyang gamot. At bibigyan kita ng tiket pabalik ng Pilipinas, sabi ko. Ngunit pagbalik mo, wala ka ng karapatan pang magpakita sa akin. At lalong wala ka ng karapatan pang maghanap. Maghanap kay Marco. Ang lahat ng ginawa mo, Luciana, ay may kapalit. Hinawakan ni Luciana ang aking kamay. Salamat, Amelia. Maraming salamat. Inalis ko ang aking kamay. Hindi ako nagpapatawad, Luciana. Nagtatapos lang ako. Tapos na ang papel mo sa buhay ko. Naglakad ako palabas ng silid.
Ang amoy ng amag at pagkabigo ay naiwan sa likod ko. Tiningnan ko ang langit ng Sydney na unti-unting lumiliwanag. Ngayon, sa wakas, malaya na ako sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ngunit may isang bagay pa na kailangan kong harapin. Ang Blackwood International. Ang kumpanyang nagbalak na nakawin ang aking mga recipe. Ang recipe na hindi lang basta sangkap, kundi ang aking buong pagkatao. Rafael, tawagan mo ang Blackwood International. Utos ko habang naglalakad patungo sa aming kotse. Sabihin mo sa kanila, hindi ko sila hahabulin sa korte. Ngunit gusto ko silang makausap. Gusto kong malaman kung paano nila nakuha ang aking mga recipe. Amelia, sigurado ka ba? Tanong niya. Maari mo silang idemanda. Hindi ko kailangan ng pera nila, Rafael. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. At ang respeto, sagot ko. Nang makarating kami sa labas ng gusali ng Blackwood International, sinalubong kami ng isang lalaki na may pamilyar na ngiti. Siya ang CEO ng Blackwood. At nang makita ko ang kanyang mukha, biglang bumalik sa akin ang isang alaala. Ang lalaking may pamilyar na ngiti sa airport. Ang lalaking nandoon sa litrato ni Luciana sa klinika. Mr. Smith! Bati ni Rafael. Ngunit ang nangiti ni Mr. Smith ay hindi nakatingin kay Rafael. Ito ay nakatingin sa akin. Welcome to Blackwood International, Miss Chavez. Matagal na po kitang hinihintay. Pumasok ako sa opisina ni Mr. Smith na tila isang mandirigmang handang harapin ang huling kuta ng kaaway. Ang paligid ay nangungusap ng labis na karangyaan mula sa amoy ng sariwang jasmine na humahalo sa amoy ng mamahaling gamit na gawa sa balat, hanggang sa malalaking bintanang salamin na nagpapakita ng buong ganda ng Sydney Opera House. Malayo ito sa amoy ng amag at dumi ng motel na iniwan ko. Ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng kalsada. Miss Chavez, please take a seat, wika ni Mr. Smith. Ang boses niya ay swabe, tila isang mahusay na kanta, ngunit may talim na hindi ko maipaliwanag. Siya ang lalaki sa litrato, ang lalaking kasama ni Luciana. Ngunit dito, sa loob ng kanyang imperyo, mukha siyang isang hari na walang balak magpatalo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Smith. Simula ko habang dahan-dahang nauupo sa malambot na upuang gawa sa velvet. Alam mo kung bakit ako nandito? Ang mga recipes na ibinenta sa iyo ni Marco, akin ang mga yon. Ninakaw niya ang mga yon mula sa akin. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Tumayo siya at lumapit sa bintana, nakatalikod sa akin. Alam ko, Amelia. Alam ko simulat sa pool. Bahagyang nanginig ang aking mga daliri sa ilalim ng mesa. Kung alam mo, bakit mo pa tinanggap? Bakit ka pa nakipagkasundo sa isang magnanakaw? Humarap siya sa akin, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pagnanasa na hindi ko gusto. Dahil ang mga recipes na yon ay ginto. At sa mundo ng negosyo, hindi mahalaga kung saan galing ang ginto, hanggat ito ay nasa kamay mo. Ngunit hindi lang ang recipes ang kinuha ko kay Marco. Inilapag niya ang isang dokumento sa harap ko. Ang aking mga mata ay nanlaki ng mabasa ang nakasulat. Hindi lang pala ang mga recipe ang ibinenta ni Marco. Ibinenta niya rin ang aking pangalan, ang aking mukha, at ang bawat intellectual property na may kinalaman sa aking negosyo sa Pilipinas. Sa madaling salita, pag-aari na ng Blackwood International ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 10 taon. Legal ang lahat ng dokumentong ito, Miss Chavez. Pinirmahan ito ni Marco gamit ang kapangyarihang ibinigay mo sa kanya bago mo pa nakuha ang power of attorney na ginamit mo para ubusin ang pera niya. Paliwanag ni Mr. Smith nang may mapanuyang nanyang ngiti. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat salita niya ay parang isang saksak sa aking likuran. Akala ko ay tapos na ang lahat. Akala ko ay nanalo na ako. Ngunit tila mas malalim ang hukay na ginawa ni Marco para sa akin. Ano ang gusto mong mangyari? Tanong ko.
Ang boses ko ay nagsisimulang manginig sa galit. Isang simpleng deal, Amelia. Wika niya habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Ramdam ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. Isang malamig na presensya na nagpapatindig ng aking balahibo. Sumama ka sa Blackwood. Maging lead chef at mukha ng aming bagong line ng mga Filipino pastries sa buong mundo. Sa ilalim ng pangalan ko, kapalit niyon, hahayaan kitang mabuhay sa karangyaan dito sa Australia. Pero kung tatanggi ka, kukunin ko ang lahat sa'yo sa Pilipinas. Ang bahay mo, ang bakery mo, pati ang pangalan mo. Magiging pulubi ka sa sarili mong bayan. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang galit sa loob ko ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang lakas. Akala niya siguro ay katulad ako ni Luciana na kayang bilhin ng pera at posisyon. Akala mo ba ay matatakot mo ako, Mr. Smith? Wika ko nang may mapait na ngiti. Kinuha na ni Marco ang lahat sa akin. Ang tiwala ko, ang panahon ko, ang pag-ibig ko. Ano pa ang kukunin mo? Ang pangalan ko? Sige, kunin mo. Pero ang talento ko, ang kamay ko, at ang kaluluwa ko, kailanman ay hindi mo makukuha. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Hindi ako magbebenta ng kaluluwa sa isang taong katulad mo. Kung gusto mong idemanda ako, gawin mo. Pero sisiguraduhin ko na bago mo makuha ang kahit na ano mula sa akin, susunugin ko muna ang bawat recipe na mayroon ako hanggang sa maging abo na lang ang mga ito. Lalabas na sana ako ng pinto nang bigla siyang magsalita muli. Isang pahayag na nagpatigil sa mundo ko. Bakit mo ba pinoprotektahan ang mga recipes na yan, Amelia? Dahil ba sa alaala ng tatay mo? O dahil ba sa katotohanang hindi naman talaga sa'yo ang mga yan? Napatigil ako. Ang malamig na pawis ay muling namuo sa aking noo. Paano niya nalaman ang tungkol sa tatay ko? Huwag kang magtaka, Amelia. Wika niya habang dahan-dahang lumalakad palapit sa akin. Hindi mo ba naisip kung paano nakuha ni Marco ang unang kopya ng mga recipe mo noon pang nagsisimula pa lang kayo? Hindi niya yon ninakaw sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Ngumiti siya ng makahulugan. Ibinigay sa kanya ang mga recipes na yon ng isang tao na malapit sa'yo. Isang taong matagal mo nang pinagkakatiwalaan. Isang taong hanggang ngayon ay nasa tabi mo pa rin. Naramdaman ko ang biglang pag-ikot ng aking paligid. Sino? Sino ang magtataksil sa akin ng ganoon katagal? Sino siya? Sigaw ko sa kanyang mukha. Inilabas ni Mr. Smith ang kanyang telepono at may ipinakitang video. Isang video ng isang lihim na pagtatagpo sa isang coffee shop sa Maynila. 3 taon na ang nakalipas. Sa video, nakita ko ang isang pamilyar na bulto ng tao na nag-aabot ng isang makapal na folder kay Marco. Nabitawan ko ang aking bag. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan ay tuluyan ng pumatak. Hindi ko mapaniwalaan ang nakikita ko. Ang taong nasa video, ang taong nagbenta sa akin, ay ang tanging tao na itinuturing kong pamilya matapos mamatay ang aking mga magulang. Ngayon, Amelia, wika ni Mr. Smith sa isang mapanuring boses. Sino na ngayon ang tatakbuhan mo? Sino na ngayon ang pagkakatiwalaan mo? Lumabas ako ng opisina na tila isang anino. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng Blackwood International ay parang paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang sakit ay mas matindi pa sa kataksilan ni Marco. Mas malalim pa sa pang-aalipusta ni Doña Elena. Sinuong ko ang malamig na hangin ng Sydney. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko lang, sa gitna ng labanang ito, tila ako ay tunay na nag-iisa. Siya ang nag-abot ng lahat, Amelia. Ang mga recipe, ang mga confidential bank records, pati ang mga kahinaan mo. Lahat ng yan, dumaan sa mga kamay niya bago pa man nakarating kay Marco. Ang boses ni Julian Smith ay parang isang malamig na agos ng tubig na bumalot sa aking buong pagkatao. Habang nakatingin ako sa screen ng kanyang telepono, ang mundo sa paligid ko ay tuluyang nawalan ng kulay.
Doon sa video, sa ilalim ng madilim na ilaw ng isang tago at mamahaling kafe, nakita ko ang lalaking itinuring kong tagapagligtas. Si Attorney Rafael. Ang lalaking humawak sa aking kamay nung gabing basang-basa ako sa ulan. Ang lalaking nagsabi sa akin na babawiin natin ang lahat. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking huling alas. Ang General Power of Attorney. Isang malakas na hampas ng katotohanan ang tumama sa aking dibdib. Mas masakit pa ito kaysa sa kataksilan ni Marco. Dahil kay Marco, alam kong may lamat na ang aming pundasyon. Pero kay Rafael, ibinigay ko ang susi ng aking huling kuta. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking mga palad. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang mabigat na hakbang sa isang mahabang hagdanan patungo sa kawalan. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa aking tuyot na lalamunan. Dahil sa negosyo, Amelia, walang permanenteng kaibigan, tanging permanenteng interes lang. Sagot ni Julian habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang telepono. Si Rafael ang arkitekto ng lahat ng ito. Siya ang nagmungkahi kay Marco na lumapit sa Blackwood. At siya rin ang nagmungkahi sa'yo na kunin ang POA para sa kanya. Para mas madali niyang mailipat ang lahat sa amin, sa sandaling mawala si Marco sa eksena. Lumabas ako ng gusali ng Blackwood International na tila isang bangkay na naglalakad. Ang hangin sa Sydney ay humahagupit sa aking mukha. Pilit na ginigising ang aking diwa mula sa masamang panaginip na ito. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita ko ang itim na sasakyan kung saan naghihintay si Rafael. Nakasandal siya sa pinto, maayos ang suot na suit, at may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha nang makita niya akong papalapit. Ang bawat ngiti niya, ang bawat tanong niya kung kamusta ang meeting, ay parang mga patak ng asido sa aking pandinig. Amelia, anong nangyari? Bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong niya habang mabilis na lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking siko, ang parehong kamay na ginamit niya para pirmahan ang aking pagkasira. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Ang galit sa loob ko ay masyadong malalim para sa mga luha. Gusto ko lang mapag-isa, Rafael. Wika ko, ang boses ko ay kasing patag ng semento sa aming paanan. Bumalik ka na sa hotel. Maglalakad-lakad lang ako. Pero Amelia, mapanganib. Sinabi ko nang gusto kong mapag-isa. Ang unang pagkakataon na tumaas ang boses ko, sapat na para mapahinto siya. Nakita ko ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata. Isang sulyap ng pagkagulat na agad ding napalitan ng isang malamig at kalkuladong ekspresyon. Naglakad ako nang walang patutunguhan. Napunta ako sa isang maliit na parke na malapit sa dagat. Umupo ako sa isang bench at pinanood ang mga alon na humahampas sa mga bato. Doon, sa gitna ng katahimikan, inilabas ko ang aking notebook. Ang maliit na notebook na naglalaman ng mga orihinal na recipe ng aking ama. Hinaplos ko ang mga pahina. Ang bawat mantsa ng harina at asukal sa mga papel na yon ay mga bakas ng tunay na pagmamahal. Naalala ko ang sinabi ni Julian. Ibinenta ni Marco ang pangalan mo. Ngunit habang tinitingnan ko ang sulat kamay ng aking ama, isang realizations ang sumabog sa aking isipan. Ibinenta nila ang pangalan ko, oo. Ninakaw nila ang mga papeles ko, oo. Pero ang lasa, ang puso na inilalagay ko sa bawat tinapay na ginagawa ko, kailanman ay hindi nila yon makukuha. Ang recipe sa papel ay gabay lamang, pero ang diskarte, ang tiyempo, at ang kaluluwa ng isang panadero ay hindi pwedeng ilipat sa isang legal na dokumento. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ko tinawagan si Rafael. Sa halip, tinawagan ko ang aking head baker sa Pilipinas, si Mang Celso, ang tanging tao na hindi kailanman humingi ng kapalit sa kanyang serbisyo. Mang Celso, makinig ho kayo. Wika ko habang pinapahid ang huling luhang pumatak sa aking pisngi. Ihanda niyo ang lahat ng gamit sa lumang warehouse sa probinsya, hindi yung nasa city.
Yung maliit na oven na gawa sa luwad na ginagamit natin noon. Bakit, Ma'am Amelia? May problema ba? Tanong ng matanda. Wala ho, Mang Celso. Magtatayo lang tayo ng bagong simula. Isang negosyong walang pangalan, tanging lasa lang. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Ang resibo ng puso ay hindi tungkol sa perang nawala o sa taong nagtaksil. Ito ay tungkol sa kung ano ang natitira kapag ang lahat ay kinuha na sayo. Bago ako tumayo, isang anino ang tumakip sa aking harapan. Si Rafael. Nakatayo siya doon, hindi na ang mapagkunwaring abogado, kundi ang lalaking nakita ko sa video. Alam mo na pala, wika niya, ang boses niya ay wala ng bahid ng emosyon. Hindi ko gustong saktan ka, Amelia, pero kailangan kong protektahan ang kumpanya ko. Ang Blackwood ang nagsalba sa akin noong nalulugi ang law firm ko. Utang ko sa kanila ang lahat. At ako ang pambayad utang mo. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Makinig ka, Amelia. Pwede pa nating ayusin to. Magpirma ka lang sa Blackwood at sisiguraduhin kong wala kang magiging problema sa batas. Pero kung lalaban ka, tandaan mo, hawak ko ang POA mo. Kaya kong ubusin ang huling sentimong itinago mo. Tiningnan ko siya nang may halong awa. Ubusin mo, Rafael. Ubusin mo ang lahat ng pera. Pero tandaan mo to. Ang taong walang kahit na ano ay ang taong pinakamapanganib kalaban dahil wala na akong takot na mawalan. Naglakad ako palampas sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay mas madiin, mas may direksyon. Hindi na ako ang Amelia na kailangan ng tagapagligtas. Ako na ang bagyong wawasak sa mga pangarap nilang gawa sa kasinungalingan. Sa gitna ng pagkawasak, doon ko natuklasan ang aking tunay na pundasyon. Habang nakatayo ako, sa harap ng malawak na bintana ng aking silid sa hotel, pinapanood ko ang unti-unting paglitaw ng araw sa abot-tanaw ng Sydney. Ang dilim ay dahan-dahang napapalitan ng kulay kahel at ginto. Tila isang pangako na ang bawat gabi, gaano man kahaba, ay may katapusan. Hindi ako natulog. Ginamit ko ang bawat oras para sa aking huling hakbang. Akala ni Rafael at Julian, ang pirma ko sa Power of Attorney ang aking katapusan. Ngunit nakalimutan nila ang isang mahalagang detalye. Ako ang utak, ako ang puso, at ako ang kamay sa likod ng bawat tagumpay ng negosyong ninakaw nila. Kinuha ko ang aking laptop at nagpadala ng isang email sa lahat ng mga major distributors at food critics sa Pilipinas at maging dito sa Australia. Kalakip niyon ay ang isang video, isang pahayag kung saan ibinubunyag ko ang katotohanan. Hindi tungkol sa panloloko ni Marco, kundi tungkol sa lason na nasa loob ng mga recipes na hawak ng Blackwood. Ibinunyag ko na ang mga recipe na ibinenta ni Marco ay ang mga lumang version na may sangkap na ipinagbabawal na ngayon dahil sa bagong health regulations, isang detalyeng tanging ako lang ang nakakaalam kung paano baguhin para maging ligtas at masarap. Sa isang iglap, ang ginto na hawak ni Julian ay naging isang legal na bangungot. Ang kanilang investment ay naging abo. Pagbaba ko sa lobby, sinalubong ako ni Rafael. Mukha siyang lito at balisa. Hawak niya ang kanyang tablet. Marahil ay nabasa na ang balitang mabilis na kumakalat sa social media. Amelia, anong ginawa mo? Sinira mo ang Blackwood. Sinira mo ang pagkakataon nating lahat. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tiningnan ko siya nang may matamis ng ngiti. Ang bawat hakbang ko palapit sa kanya ay puno ng kumpiyansa. Hindi ko sinira ang Blackwood, Rafael. Ipinakita ko lang ang katotohanan. At tungkol naman sa pagkakataon nating lahat, kailanman ay hindi ako naging bahagi ng tayo nyo. Dahil sa umpisa pa lang, ang plano nyo ay ilibing ako. Wala ka ng kumpanya, wala ka ng pangalan. Banta niya. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata. Ang pangalan ay pwedeng palitan, Rafael. Pero ang husay ay hinding-hindi mananakaw. Sagot ko habang nilalagpasan siya. Sa labas,
Bago ako sumakay sa sasakyan patungong airport, isang bulto ng tao ang nakita ko sa kabilang kalsada. Isang lalaking madungis, nakasuot ng punit-punit na jacket at may hawak na karton na may nakasulat na, "Please help." Si Marco. Nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang gulat, ang hiya, at ang matinding pagsisisi sa kanyang mukha. Nais niyang tumakbo palapit sa akin, nais niyang magsalita. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Hindi ko siya nilapitan, hindi ko siya kinausap. Ibinaba ko lang ang bintana ng aking sasakyan at tiningnan siya sa huling pagkakataon. Walang galit, walang poot. Ang tanging nararamdaman ko ay ang paglaya mula sa isang mabigat na tanikala na 10 taon kong dinala. Itinaas ko ang aking salamin at nag-utos sa driver na umalis na. Ang huling larawan ni Marco sa aking isipan ay ang kanyang paglukot sa karton habang unti-unti siyang naglalaho sa aking paningin. Pagbalik ko sa Pilipinas, hindi ako bumalik sa mansyon. Dumiretso ako sa lumang warehouse sa probinsya. Sinalubong ako ni Mang Celso. Ang amoy ng sariwang luwad mula sa oven at ang init ng baga ay tila isang yakap ng isang lumang kaibigan. "Handa na ang lahat, mamamilya," wika ni Mang Celso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Kinuha ko ang harina. Naramdaman ko ang lambot nito sa aking mga daliri. Sinimulan ko ang pagmamasa. Ang bawat galaw ng aking mga kamay ay may kasamang panalangin at pasasalamat. Hindi ito para kay Marco. Hindi ito para sa pera. Ito ay para sa aking sarili. Paglipas ng ilang buwan, ang maliit na warehouse ay naging sentro ng usap-usapan. Ang mga tao ay naglalakbay mula sa malalayong lugar para lang matikman ang aming mga tinapay na walang tatak, walang malaking pangalan, tanging lasa ng katotohanan at pag-ibig. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga bagong lutong pandesal, isang balita ang napanood ko sa telebisyon. Ang Blackwood International ay tuluyang nagsara matapos ang sunod-sunod na demanda. Si Julian Smith ay nahaharap sa kasong fraud, habang si Attorney Rafael Jimenez ay tinanggalan ng lisensya bilang abogado dahil sa pakikipagsabuatan sa iligal na gawain. Napatigil ako sandali. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang amoy ng bagong lutong tinapay na humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa paligid. Kinuha ko ang isang piraso ng tinapay at dahan-dahang kinagat. Ang tamis at anghang ng buhay ay naroon sa bawat kagat. Tumingala ako sa langit kung saan ang araw ay muling sumisikat ng maliwanag. Hindi ko na kailangan ng resibo para patunayan ang aking halaga. Dahil ngayon, sa wakas, ang puso ko ang may-ari ng aking kapalaran. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging mga butil ng ulan na nagpatubo sa isang bagong ako. Isang Amelia na hindi na kailanman muling yuyuko sa kahit na kaninong bagyo. Naramdaman ko ang dampi ng hangin sa aking pisngi, tila isang mahinang bulong ng aking ama. "Iyan ang anak ko." Ngumiti ako. Ang sikat ng araw ay humalik sa aking mukha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay at wagas na kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nakadepende sa kahit na kanino, kundi sa sarili kong lakas at pananalig sa bawat tinapay na ibinibigay ko sa aking mga mamimili. Ibinibigay ko rin ang isang bahagi ng aking tagumpay. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa kapayapaan ng iyong kaluluwa. 1 taon na ang lumipas. Ginto ang sikat ng araw na tumatagos sa mga bintanang salamin ng aking bagong kumpanya, ang Amelia's Legacy. Hindi na ito isang maliit na warehouse sa probinsya. Ito na ngayon ay isang malawak at modernong pasilidad na pinupuntahan ng mga tao mula sa iba't ibang dako ng mundo. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaang ito, ang amoy na nananaig sa paligid ay ang amoy na kailanman ay hindi nagbago. Ang amoy ng sariwang tinapay na bagong hango sa oven. Ang amoy ng asukal,
at pag-asa. Nakatayo ako sa aking opisina. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa mabilisang pagmamasa. Ang mga kalyo ay naroon pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sila ikinahihiya. Tinatrato ko sila bilang aking mga medalya ng karangalan, mga bakas ng bawat laban na aking napagtagumpayan. Dahan-dahan kong inilapag ang tasa at binuksan ang isang lumang dyaryo na ipinadala sa akin ni Attorney Rafael bago siya tuluyang mawala sa aking buhay. Sa isang maliit na sulok ng pahina, nakita ko ang huling balita tungkol sa mga taong minsan ay naging bahagi ng aking bangungot. Si Marco ay huling nakitang pag-alagala sa mga terminal ng bus sa probinsya. Isang anino na lamang ng lalaking dati ay puno ng yabang. Sinasabing nawala na siya sa sariling katinuan, laging bumubulong ng pangalan ng isang babaeng hindi na niya muling makikita. Si Doña Elena naman ay namumuhay sa isang maliit at madilim na silid sa isang charity home. Umaasa sa limos ng mga taong dati ay kinalilibakan niya. Ang kanyang tinig na dati ay puno ng pang-aalipusta ay napalitan na ng mahihinang ubo at bulong ng pagsisisi. Si Luciana. Ang balita ay bumalik siya sa kanyang probinsya, dala ang pasakit ng kanyang karamdaman at ang bigat ng kanyang mga maling desisyon. Ang bawat isa sa kanila ay nakuha ang hustisyang itinadhana ng langit. Isang hustisya na hindi ko kailangang dumanak ng dugo dahil ang tadhana na mismo ang nagbayad sa bawat luha na aking iniyak. Naputol ang aking malalim na pag-iisip nang kumatok si Mang Celso. Ma'am Amelia, nandito na po ang mga bata mula sa foundation. Handa na po silang matuto kung paano gumawa ng tinapay. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang aking tunay na tagumpay. Ang makapagbigay ng pagkakataon sa ibang kababaihan na nakaranas din ng pang-aapi, ang turuan silang tumayo sa sarili nilang mga paa at ipaalala sa kanila na ang kanilang halaga ay hindi nakadepende sa kahit na sinong lalaki. Habang naglalakad ako pababa sa training center, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat alaala ng kataksilan ay naging mga aral na lamang na nagpatibay sa aking kaluluwa. Huminto ako sa tapat ng isang malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Nakita ko ang isang babaeng marunong nang tumawa ng wagas. Isang babaeng ang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kapayapaan sa kanyang loob. Tapos na ang paglalakbay sa dilim, Amelia. Bulong ko sa aking sarili. Ang resibo ng puso ay hindi na tungkol sa paniningil ng utang. Ito ay naging isang patunay na ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang magsimulang muli, ang lakas na magpatawad sa sarili, at ang tapang na lumipad ng mag-isa patungo sa iyong sariling pangarap. Habang tinuturuan ko ang unang bata kung paano hawakan ang harina, narinig ko ang mahinang huni ng mga ibon sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa amin, nagbibigay ng init at liwanag sa aming bagong simula. Hindi ko na kailangan ng ibang tao para kumpletuhin ako. Dahil sa bawat kagat ng tinapay na aking ginagawa at sa bawat ngiti ng mga taong aking natutulungan, naramdaman ko ang isang uri ng pag-ibig na kailanman ay hindi mabibili ng kahit na anong yaman. Ang wagas at tapat na pag-ibig para sa aking sarili. Dito nagtatapos ang kwento ni Amelia, ang babaeng dumaan sa apoy ng kataksilan at muling isinilang mula sa abo ng kanyang sariling sakripisyo. Isang agila na ngayon ay malayang lumilipad sa malawak na kalawakan. Dala ang kanyang nakaraan bilang isang aral at ang kanyang hinaharap bilang isang walang hanggang pag-asa. Salamat sa pakikinig. Ang araw ay palaging sumisikat para sa mga pusong marunong lumaban.